Okay. Siguro naranasan mo na ito o baka nakita mo sa iba. May isang grupo, alam mo yun, o proyekto, napakaganda ng simula. Grabe yung pag-asa para sa pagbabago. Pero hindi nagtatagal, biglang nagkakaroon ng lamat dahil sa mga hidwaan sa loob. Minsan, simpleng hindi pagkakaunawaan lang naman talaga pero lumalaki, lumalaki ng lumaki. Hanggang sa ayun na, nahati yung grupo, nawawala ng direksyon, tapos tuluyang nanghihina yung misyon. Grabe, nakakapanghinayang talaga, di ba? Ito yung isang tema na paulit-ulit na lumalabas sa mga material na pinadala mo sa amin. Kaya naman ngayon, susubukan nating himayin ito ng mas malalim. Ating tatalakayin itong konsepto ng pagbuo ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa mga komunidad na may tinatawag nating misyon, mga simbahan, mga organisasyon, mga kilusan. At isang mahalagang punto agad na lumilitaw dito, yung tunay na kapayapaan na tinatawag na shalom sa mga sources mo ay hindi lang pala, alam mo yun, simpleng kawalan ng gulo. Parang mas malalim pa raw dyan. Oo nga, tama ka dyan. At ang layunin natin dito ay hindi lang para ilista yung mga problema, kundi para silipin base sa mga material na ito kung paano nga ba yung mismong mga hidwaan o pagkakaiba ay pwedeng maging daan, parang tulay, tungo sa mas matibay na ugnayan. Titingnan natin yung mga prinsipyo sa likod nito at higit sa lahat, yung mga practical na hakbang para makabuo ng mga grupong matatag, yung marunong maghilom at nagpapakita ng tunay na pagkakaisa. Yung tipo ng pagkakaisa na hindi lang pang picture, kumbaga, kundi talagang nararamdaman at nakikita sa araw-araw. Parang yung analohiya sa isang source, di ba? Yung tungkol sa hinabing tela o tapestry. Ganda sa malayo, buo. Pero pag nilapitan mo, ayun, makikita mo yung mga buhol, yung iba't ibang kulay, kapal ng sinulid, minsan may mga putol, medyo gusot. Ganito raw ang komunidad. May ganda, oo, pero may taglay ding karupukan. Kailangan ng matiis, maingat na pag-aalaga para manatiling buo. O kaya yung isa pang image, yung river delta, kung saan maraming ilog ang nagsasalubong. May konting gulo dun sa pagsasalubong, pero doon mismo nagkakaroon ng mayamang ecosystem. Sige. Umpisahan na nating silipin ang mga kibla nito. Okay. Unang-una kailangan nating linawin itong konsepto ng shalom. Kasi binibigyang diin talaga sa mga material mo na hindi ito katumbas ng simpleng peace and quiet o yung kawalan lang ng away. Ang shalom daw ay tumutukoy sa wholeness o kabuuan. Ano bang ibig sabihin nito? Kasama rito ang katarungan, importante to hindi pwedeng may pakapayapaan kung may naaapi. Kasama rin ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, pati sa kalikasan. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa paghilom ng mga sugat at patuloy na paglago o flourishing ng bawat isa at ng buong komunidad. Hindi siya passive state, alam mo yun. Aktibo siyang proseso. Oo nga, napakahalaga niyan. At lumilitaw na sentral talaga sa pag-abot ng shalom, yung konsepto ng reconciliation, yung pagpapanumbalik ng maayos na relasyon. Nabanggit nga dyan yung 2 Corinthians 5, di ba? Na parang binigyan tayo ng tungkulin na maging tagapagpamagitan sa pagkakasundo. At yung panalangin ni Jesus sa John 17, hindi para maging pare-pareho tayo, kundi para maging isa sa diwa at layunin, isang pagkakaisa na magiging patotoo sa mundo. Pero, ito, may mahalagang paalala. Yung pagkakaisa na walang katarungan, huwad daw yun. Marupok. Kailangan daw, gaya ng sabi sa Micah 6.8, kumilos ng may katarungan, magmahal ng may awa, at lumakad ng may kapakumbabaan. Hindi pwedeng isa lang dyan. Kailangan laging magkasama, hustisya at awa. Okay, gets. So, malinaw na ang shalom ay isang malalim, aktibo at makatarungang kapayapaan. Pero ang tanong, bakit parang ang hirap maabot nito? Bakit madalas, imbes na shalom, pagkakawatak-watak ang nangyayari? Kahit pa maganda yung intention ng grupo, based sa mga binasa natin, hindi ito laging dahil sa may masamang tao Madalas, mas komplikado pa. Isang binabanggit ay itong tinatawag na identity collisions.
Ito yung sitwasyon na yung ibang pagkakakilanlan natin, political man, kultural o estado sa buhay, biglang nagiging mas mahalaga kaysa dun sa shared identity natin bilang miyembro ng grupo, yung isang misyon. Parang mas matimbang yung pagiging ganito ko kaysa pagiging tayo. Nakakagulat na insight ito, hindi ba? Akala natin personal lang. Oo, magandang point yan. At kaugnay niyan, nabanggit din kung paano minsan, pati yung teolohiya, yung mga paniniwala, na dapat sanay gabay, nagiging parang tribo. Alam mo yun, imbes na maging lente para mas makilala ang Diyos at ang kapwa, nagiging pader, nagiging batayan ng kami versus sila. Isa pang malaking hadlang yung mga lumang sugat. Yung hindi napag-usap, hindi naghilom, mga sama ng loob na ibinaon lang pero nandyan pa rin. Nakakaapekto sa mga relasyon, sa mga desisyon ng grupo. Tapos, nandyan pa yung issue ng maling insentibo sa pamumuno. Halimbawa, kapag ang nasusukat at napapalakpakan ay yung kompetisyon, paramihan ng attendees, paramihan ng programa, pagandahan ng building, ganyan. Pero hindi na pagtutuunan ng pansin yung kalusugan ng mga relasyon sa loob. Para bang mas mahalaga yung function kesa formation. Gets mo? At syempre, kaakibat nito, yung kakulangan sa mga regular na gawain na talagang nagpapatibay ng buklod, yung tinatawag na shared spiritual rhythms, tulad ng sama-samang pananalangin, pagsisisi, o communal discernment, yung sama-samang pagkilatis kung ano ba talaga ang dapat. Parang nawawala yung mga ugat. May mga dagdag pang hamon. Madalas pagmula ng hidwaan. Yung mga pagkakaiba sa teolohiya o pananaw na dating opinyon lang, biglang nagiging issue na ng identidad. Hindi ka tunay na kasama kung hindi ka ganito mag-isip. Grabe! Nandiyan din yung agawan sa pamumuno. Pwedeng ugat ay ego o minsan naman hindi lang talaga malinap ang mga tungkulin at proseso o kulang sa paghuhubog ng mga susunod na leader. Yung cultural o generational differences din. Ibang trip sa musika, sa communication style, sa priorities. Kapag hindi na pag-usapan, ayon, nagiging lamat. Pati kakulangan sa resources, pera, oras, tao, nagiging sanhi ng kompetisyon at inggitan. Totoo. Totoo yan. At syempre, yung communication breakdown. Nagkakaroon ng mga silo. Kanya-kanyang mundo sa loob ng grupo, hindi malinaw ang daloy ng impormasyon. At yung mas malala pa, yung unti-unting pagkawala ng orihinal na kwento o layunin, yung tinatawag na vision drift. Nagsimula sa isang malinaw na misyon, pero habang lumalaki at tumatagal, iba-iba na ang interpretasyon o nawawala na yung puso. Parang nagiging busy lang, pero hindi na alam para saan. Ay... Panghuli sa mga ugat na ito ayon sa mga source ay yung structural gaps. Ito yung kakulangan sa malinaw at patas na sistema. Walang malinaw na proseso para sa accountability ng mga leader at membro. Walang napagkasunduang paraan kung paano harapin ang mga reklamo o hidwaan. Kapag walang matibay na istruktura na sumusuporta sa mabuting ugnayan, mas madaling sumabog ang mga tensyon kapag may problema. So, ang dami palang pwedeng pagmula ng gulo, ano? Hindi lang simpleng away. Okay, ngayong mas malinaw na sa atin yung mga posibleng ugat ng hidwaan, tingnan namang natin yung mga mungkahing prinsipyo at practical na hakbang para makabuo ng komunidad na may shalom. May ilang gabay na prinsipyo na inilatag ang mga source. Una, at marahil pinakamahalaga, laging unahin ang reconciliation. Sa bawat desisyon, sa bawat interaksyon, dapat laging nasa isip ang layuning mapanumbalik ang maayos na relasyon. Pangalawa, kapakumbabaan o humility. Hango sa Philippians 2, ito yung kakayahang maging bukas sa pakikinig at pag-unawa sa iba, kahit pa may matitibay kang sariling paniniwala. Hindi ibig sabihin wala kang conviction, kundi handa kang matuto mula sa iba. Mahalaga to. Oo nga, at kaugnay niyan, binibigyan diin din sa mga material ang kahalagahan ng pagbuo ng kultura ng pagtatapat at pananahoy. Yung confession and lament, gawing normal at ligtas sa grupo ang pag-amin sa mga pagkakamali, based sa James 5.16. At ang pagpapahayag ng sakit, lungkot o hinaing tulad ng nakikita natin sa Psalms. Embes na itago o magpanggap na okay lang ang lahat. Yung lament kasi, hindi lang pagrereklamo yun,
kundi tapat na pagdadala ng bigat sa Diyos at sa komunidad. Pang-apat na prinsipyo, laging pagsamahin ang katarungan at awa. Hindi sapat yung personal na paghingi ng tawad kung may mga sistema sa grupo na patuloy na nagdudulot ng sakit o hindi pagkakapantay-pantay. Kailangan ding tingnan at baguhin yung mga istrukturang ito. Ay isa sa pinakamakapangyarihang ideya dito. Paghubog, higit sa gawain. Formation over function. Sinasabi rito na mas mahalaga dapat kung sino tayo nagiging bilang mga individual at bilang komunidad, kesa sa dami lang ng ating mga nagagawa, mga programa o mga events. Ang pangunahing tanong dapat, paano ba tayo hinuhubog ng ating mga ginagawa, ng ating pagsamba, ng ating mga meeting, ng paglilingkod para maging mga taong mas mapagpamahal, mas mapagpatawad, mas makatarungan. Yung mas nagre-reflect ng shalom. Malaking shift to sa pananaw. Talagang nakakapag-isip yung formation over function. Grabe. At may isa pang napaka-practical at interesanteng konsepto na lumabas sa isang source. Itong from first hello to spiritual leadership. Ang galing. Ang argumento rito, napaka-critical daw ng unang impresyon kung paano tinatanggap ang isang bago, isang bisita sa inyong grupo. Sabi pa nga, ito raw ang unang pagsubok ng ebanghelyo sa inyong komunidad. Kasi kung sa simpleng pagtanggap pa lang ay malamig na o hindi maramdaman yung pag-aalaga, paano pa kaya sa mga mas mabibigat na usapin ng buhay at pananampalataya? Tama nga naman. Oo, at may mga practical na suggestion pa nga para dito. Halimbawa, magkaroon ng dedicated na greeting team. Hindi lang basta nakaabang sa pinto, kundi sinanay na may simpleng script o gabay. Hindi para maging robot, kundi para maging intentional. Train sila na itanong, halimbawa itong dalawang susing tanong. Una, what brings you here today? O ano po ang nagdala sa inyo dito ngayon para magbukas ng pinto sa kanilang kwento? Pangalawa, is there anything or anyone we can pray for you? O meron po ba kaming maipapanalangin para sa inyo? Ito'y agad nagpapakita ng pag-aalaga, nag-offer ng spiritual connection, hindi lang social pleasantries. Ang ganda nito. Hindi lang dapat sa unang araw, no? Mahalaga raw na may malinaw at mabilis na pathway. Para yung bagong dating makapasok sa mas malalim na ugnayan, hindi manatiling nasa gilid lang. Ang mungkahi, sa loob ng 60 hanggang 90 na araw, maimbitahan na sila sa isang maliit na grupo, small group. O kaya sa isang team kung saan pwede silang maglingkod gamit ang kanilang kakayahan, serving team, o sa isang regular na gawain ng paglago, yung discipleship rhythm. Alam mo, para sa iyo na maaaring nakaranas ng maging bago sa isang lugar, ang laking bagay nito para mabawasan yung pakiramdam na anonymous ka lang o parang numero. Nakakatulong ito para agad magkaroon ng belongingness at mutual accountability. Tama, tama. At bukod sa mainit na pagtanggap sa mga bago, binibigyan din ng kahalagahan ng mga regular na gawain, yung sadyang idisenyo para magpatibay na ugnayan at magbigay daan sa paghilom. Tinatawag itong shared practices o mga sama-samang gawi. Kasama rito yung simpleng sama-samang pagkain o table fellowship na madalas daw gawin ni Jesus, di ba? May power talaga ang pagsasalo-salo. Nandyan din ang corporate confession o sama-samang pag-amin ng kasalanan sa mga pagtitipunan, hindi lang personal, kundi bilang isang katawan. Isa pa yung restorative storytelling, pagbabahagi ng mga totoong kwento ng hidwan, pagpapatawad, pagkakasundo sa loob ng grupo, para magbigay inspirasyon at modelo. At syempre, yung practical na pag-aalaga sa mga kapitbahay o sa community sa labas na ginagawa ng sama-sama. Ngayon, kung may ganitong pundasyon, mas madaling harapin kapag may sumulpot na hidwan. Dito napapasok yung pagkakaroon ng malinaw na conflict protocols. Oo nga, kasi hindi naman maiiwasan magkaroon ng conflict, di ba? Natural lang yun. Ang mahalaga raw ay may napagkasunduan ng proseso kung paano ito harapin. Step 1 daw ay early repair. Hikayatin ang lahat na subukan mo ng ayusin ang problema sa lalong madaling panahon. At kung maaari, sa pribadong paraan muna. Ito yung prinsipyo sa Matthew 18:15 na kung may sama ka ng loob sa isang kapatid, kausapin mo muna siya ng kayong dalawa lang. Huwag agad isumbong sa iba. Ipaku agad. Subukang ayusin habang maliit pa. Tama. At kung hindi gumana yung pribadong pag-uusap, dito papasok ang step 2, mediated reconciliation.
Ito yung paggamit ng mga taong sinanay bilang tagapamagitan o mediators. Mahalaga na trained sila, hindi basta kung sino lang. Gagamit sila ng tinatawag na restorative practices. Ano ba ito? Ito yung mga paraan na nakatuon hindi sa paghanap ng sisisihin o parusa, kundi sa pag-unawa sa naging epekto ng ginawa, pag-ako ng responsibilidad, at paghanap ng paraan para maayos yung pinsala. May balik yung tiwala. Halimbawa nito ang mga listening sessions, kung saan pinapakinggan talaga ang bawat panig, o paggamit ng impact statements para maipahayag ng nasaktan kung ano ang epekto sa kanya ng nangyari. Hindi lang basta, sorry. Oo, mukhang masinsinan nga yung proseso. Paano naman kung ang problema ay hindi lang sa pagitan ng dalawang tao, kundi mas malaki, systemic, o nakaugat na sa sistema o kultura ng grupo? Dito na kailangan ang step 3, structural remedies. Kung ang problema ay nasa pulisya na hindi patas, o may pattern ng pang-aabuso, o may power imbalance na laging nagiging sanhin ng gulo, may kailangan ng magtayo ng isang restorative justice panel. Isang grupo na may mandato na magsiyasat at magrekomenda ng mga pagbabago sa sistema. Mahalaga raw na ang panel na ito ay diverse, may representasyon mula sa iba't ibang sektor, sinanay sa restorative principles at accountable sa leadership. At kasabay nito, kailangan din magkaroon ng malinaw, nakasulat at alam ng lahat ng mga pulisya at timeline para sa pagresolba ng mga ganitong issue, para may prosesong malinaw at patas para sa lahat, hindi bara-bara. Grabe, ang komprehensibo pala dapat ng pagharap sa conflict? Ay. At hindi lang pala mga miyembro ang dapat matuto nito. Isang malaking punto na lumabas ay ang pangangailangan na sadyang hubugin ang mga leader para maging mga peacemakers, sila mismo. May suristyon pa nga para sa curriculum ng leadership training. Dapat kasama ang pagtuturo ng biblical peacemaking principles, power awareness, ito yung pagiging mulat kung paano gumagana ang kapangyarihan at impluensya sa loob ng grupo at paano ito gamitin ng tama, at cross-cultural competency, yung kakayahang umunawa at makipag-ugnayan ng epektibo sa mga taong iba ang kultura. Importante to lalo na kung diverse ang grupo. Oo, at hindi lang dapat classroom training. Iminumungkahi rin yung apprenticeship model. Isama raw yung mga bagong leader o mga potential na leader sa mga aktwal na sitwasyon ng conflict resolution. Pero kasama ang isang experienced mentor na gagabay sa kanila para learning by doing talaga. Tapos, dapat isama rin sa evaluation ng mga leader hindi lang yung bilang ng projects nila o pag-increase ng numbers, kundi pati yung kalusugan ng kanilang mga relasyon. Paano ba sila humaharap sa conflict? Paano sila nagpo-promote ng unity? Paano sila kumikilos para sa katarungan sa loob ng kanilang team? Dapat kasama ito sa sukatan ng successful leadership. Hindi lang paramihan ng nagawa. At syempre, lahat ng prinsipyong ito at proseso ay mga ngangailangan ng paglinang ng mga particular na personal na kakayahan o virtues sa bawat isa, lalo na sa mga leader. Binibigyang diin dito ang active listening and empathy, yung kakayahang makinig para tunay na umunawa sa sinasabi at nararamdaman ng iba. Hindi lang para maghanda ng isasagot. Nandiyan din ng humility at selflessness, ang paglalagay sa kapakanan ng iba at ng buong grupo bago ang sariling interes. Philippians 2 ulit. At yung kakayahan at kahandaang magpatawad at makipagkasundo, forgiveness and reconciliation, na tinitingnan bilang isang proseso, hindi lang isang mabilisang desisyon. Kailangan ng puso at kasanayan para dito. Oo nga. May nabanggit pa nga ang isang napaka-practical na tool, lalo na kapag may nasaktan ka at kailangan mong humingi ng tawad. Tinawag itong 5-line apology and repair script. 5 simpleng hakbang daw ito. Pakinggan mo. Una, name the specific action. Sabihin mo ng klaro kung ano yung eksaktong ginawa mo. Nung sinabi ko na, pangalawa, state the impact. Sabihin mo na nauunawaan mo kung ano ang naging epekto nito sa kanya. Naintindihan ko na nasaktan ka dahil, pangatlo, own responsibility. Akuin mo yung responsibilidad, walang kung, walang pero. Kasalanan ko yun. Pang-apat, offer concrete repair. Mag-alok ka ng konkretong paraan para makabawi. Bilang pagbawi, gusto kong. At panglima,
Ask what would help. Tanungin mo yung nasaktan kung ano pa ang kailangan niya mula sa'yo. Meron pa bang ibang bagay na kailangan mo mula sa akin? Simple pero parang ang powerful. Okay, so paano naman natin magagamit ang lahat ng ito sa partikular na konteksto ng mga mabilis lumagong grupo o kilusan? Kasi sabi nga kanina, may mga unique challenges doon. Mahalaga raw dito yung pagtatayo ng tinatawag na prevention architecture. Mga istruktura na ilalatag bago pa man sumabog ang mga malalaking hidwaan. Ano-ano raw ito? Una, kailangan ng malinaw at napagkasunduang core commitments, hindi lang sa teolohiya, kundi pati sa kultura at shared values. Pangalawa, accountable na pamumuno. Kahit pa maraming leader sa iba't ibang lugar, dapat may malinaw na sistema ng pananagutan. Tama. Pangatlo, kailangan ng transparent na pamamahala ng resources. Malinaw dapat sa lahat kung saan galing at saan napupunta ang pera at iba pang yaman para maiwasan ang hinala at inggitan. Pangapat, magkaroon ng sistema sa pagpasa ng kwento o vision, narrative transmission. Paano ba sinisigurong yung orihinal na diwa, yung puso ng kilusan, ay naipapasa ng tama sa mga bago, lalo na habang lumalaki? Panglima, kailangan ng malinaw na grievance protocols. Saan at paano ba pwedeng lumapit ang isang miyembro kung may reklamo o nakikitang mali nang hindi natatakot? At panganim, mahalaga ang pagsasanay sa cultural intelligence, CI, yung kakayahang umunawa at makipagbagay sa mga taong may iba't-ibang kultura, lalo na kung diverse ang miyembro ng grupo. Lahat ito ay para maiwasan na lumaki ang mga maliliit na issue, prevention talaga. Pero syempre, may mga pagkakataon na kahit may prevention measures, nagkakaroon pa rin ng malaking gulo. Hindi may iwasan minsan. Ano naman ang mga iminumungkahing hakbang para sa intervention? Una, magkaroon ng rapid listening phase. Bumuo agad ng isang maliit at pinagkakatiwalaang team na neutral na team, hindi kakampi sa kahit sinong panig para mabilis na pakinggan ng lahat ng kasangkot. Para maunawaan ang iba't ibang perspektibo, mahalaga yung bilis at yung pagiging neutral. Oo nga, importante yun. Pagtatapos makinig, anong susunod? Dito na ulit papasok yung mediation at restorative practice. Gamitin yung mga sinanay na tagapamagitan at mga proseso tulad ng restorative circles para mapag-usapan ng mahinahon at maayos ang mga issue. Nakatuon dapat sa pag-unawa, pag-ako ng responsibilidad at paghahanap ng solusyon. Kasabay nito, kung lumabas sa listening phase na may problema sa sistema, kailangan ng structural correction. Ayusin yung mga pulisiya, proseso o istruktura na nag-contribute sa gulo. Hindi lang tao ang ayusin, pati sistema. Tama. At isang napakahalagang hakbang din daw, lalo na pagkatapos ng malaking hidwaan, ay yung tinatawag na narrative reweaving. Ang ganda ng term, no? Ito yung proseso ng paghabi muli ng kwento ng komunidad. Pagkatapos ng pag-amin sa mga pagkakamali, public confession, at paggawa ng mga hakbang para makabawi, repair, kailangan magkaroon ng mga pagkakataon para ibahagi yung mga kwento ng paghilom at pagkakasundo, para muling buuin yung tiwala at yung shared identity. At panghuli, kung sa kabila ng lahat ng pagsisikap, talagang hindi na maaayos ang hidwaan at mas makakabuti ang paghihiwalay ng landas, inimumungkahing na gawin ito ng may dignidad, respeto at pangangalaga sa lahat ng apektado. Hindi dapat maging isa pang round ng sakit at siraan. Hanggat maaari, ang layunin pa rin ay shalom kahit sa pagtatapos ng isang yugto. Ay, grabe. Ang dami nating napag-usapan. Pero kung isusuma natin, parang malinaw na malinaw mula sa lahat ng material na ito na itong pagbuo ng kapayapaan o shalom ay hindi lang basta reaksyon kapag may sunog na. Hindi siya pang first aid lang. Ito pala ay isang proactive, intentional na pagtatanim, pagdidilig at pag-aalaga. Isang pang-araw-araw na disiplina, isang spiritual labor nga raw. At hindi ito madali. Nangangailangan ito ng bihaya, ng tiyaga, ng tapang at ng sama-samang pagkilos. Hindi kaya ng isa lang. Ang para sa ikabubuti ng mga nasa loob ng grupo. Sinasabi sa mga source na ang kakayahan ng isang komunidad na maghilom, magkaisa sa gitna ng pagkakaiba
at magpatuloy sa misyon ng may integridad. Ito mismo ang maaaring maging pinakamalakas at pinakakapanipaniwalang patotoo nito sa mundo sa labas. Para itong nagiging isang living sermon, alam mo yon, isang buhay na ebanghelyo. Ito ay humuhubog hindi lang sa mga miyembro para maging mas tulad ni Kristo, kundi nagbibigay din ng inspirasyon, pag-asa, at isang alternatibong modelo sa ating lipunan na madalas ay watak-watak. Kaya, bilang panhuling pagninilay para sa iyo na sumubaybay sa ating talakayan, paano kung ang mismong paraan ng pagharap ng iyong grupo, ng iyong simbahan o ng iyong komunidad sa mga hindi pagkakasundo, sa mga hidwaan, sa mga pagkakamali, paano kung iyon mismo ang maging pinakamakapangyarihang kwento ninyo? Yung proseso ng pag-aayos, ng pagpapatawad, ng pagpapanumbalik ng relasyon, ng pagtataguyod ng katarungan, paano kung iyon ang maging testimonya ninyo sa isang naghahanap na mundo? Ano kayang pagbabago ang maidudulot nun? Hindi lang sa inyong kalooban, kundi sa kung paano kayo nakikita at napapakinggan ng iba. Isang bagay na sulit dalhin at pagnilayan.